Nitong Lunes, nagpa siyang gumawa ng malaking pagbabago ang Oklahoma City Thunder sa kanilang roster sa pamamagitan ng pag-trade kay Lu Dort sa Atlanta Hawks bilang bahagi ng isang 3-team trade na nagpadala naman kay Zachary Risacher sa Dallas Mavericks. Bilang kapalit, nakakuha ang Thunder ng 3 future second-round draft picks ayon sa ulat ng ESPN NBA insider na si Shams Charania. Ang malaking trade na ito ay isa lamang sa ilang hakbang ng Thunder ngayong off-season upang mabawasan ang kanilang gastusin at magkaroon ng mas malaking kaluwagan sa pananalapi sa mga susunod na taon. Nabawasan na ngayon ng Thunder ang kanilang payroll at luxury tax penalties ng kabuuang $317 milyong mula nang magsimula ang off-season ayon sa NBA salary cap analyst na si Yossi Goslan sa X-Dating. Twitter? Pagpasok ng off-season, marami na ang naghinalang may ilang manlalarong masasakripisyo habang sinusubukan ng Thunder na makababa sa second apron ng NBA salary cap ngayong tag-init. Bago ang trade ni Dort, ipinadala na rin ng Oklahoma City si Aaron Wiggins sa Atlanta Hawks at si Isaiah Joe sa Detroit Pistons na malinaw na bahagi ng kanilang mga hakbang upang bawasan ang gastos. Ngayon, si Dort na ang pinakahuling malaking pangalan na umalis sa koponan sa tinatawag na fire sale ni Sam Presti. Ang pinakamalaking karagdagan ng Thunder ngayong off-season ay ang pagkuha sa big man na si Aday Mara mula sa Michigan sa pamamagitan ng lottery ng NBA draft, bagamat hindi naging maganda ang kanyang naging kampanya sa NBA Summer League. Ang magandang balita para sa Thunder ay napakarami nilang naipong lalim depth sa roster sa nakalipas na ilang season, kaya inaasahan pa rin silang magiging isa sa pinakamalalakas kung hindi man ang pinakamalakas na koponan sa NBA sa pagsisimula ng susunod na season. Malaki rin ang inaasahang magiging papel ng mga umuusbong na bituin na sina Ajay Mitchell at Jared McCain na napatunayan ang kanilang halaga bilang mahahalagang bahagi ng rotation noong nakaraang season. Kapag pinagsama ito sa determinadong si Shai Gilgeous-Alexander na siguradong uhaw na makabawi matapos ang kanilang pagkatalo sa Western Conference Finals at sa kanyang dekalibreng supporting cast, may napakagandang pagkakataon ang Thunder na makabangon at muling maging pangunahing contender sa susunod na season. Sa ibang balita naman, ilang buwan pa bago nila simulan ang pagtatanggol sa kanilang kampyonato para sa 2026-27 NBA season, ngunit lubos nang naniniwala si Jalen Brunson na kaya nilang pangunahan ng New York Knicks ang isang sunod na kampyonato o back-to-back na tagumpay. Kasama sina Karl Anthony Towns, Mikal Bridges at Josh Hart sa panel na Kings of NY Championship Knicks na pinangunahan ni Taylor Rooks sa ikatlong araw ng Fanatics Fest NYC. Malinaw na sinabi ng superstar guard na naniniwala siyang nasa Knicks ang lahat ng kailangan upang maipagtanggol ang kanilang titulo. Alam kong magiging maganda ang magiging takbo ng una at ikalawang bahagi, sabi ni Brunson. May pinakamataas akong kumpiyansa sa amin gabi-gabi dahil sa paraan kung paano namin nalampasan ang mga hamon nitong nakaraang ilang taon. Kung mapapanatili namin ang ganoon ding sipag sa trabaho at pag-iisip, o mas hihigitan pa namin iyon malinaw na gusto ko ang tsansa namin. Pero kailangan din naming mabilis na isara ang kabanata at sa tamang panahon ay pansamantalang isantabi si Ginoong Larry O'Brien Trophy na naroroon. Hindi pa ngayon, hindi pa ngayon. Kaya bang makapag back-to-back ni na Jalen Brunson at ng Knicks bilang NBA champions? Tinupad ng New York Knicks ang kanilang pinapangarap na season noong 2025-26 matapos makuha ang kanilang unang kampyonato sa loob ng 53 years sa pamamagitan ng pagwawalis halos sa San Antonio Spurs sa 5 laro ng NBA Finals. Dinomina ng Knicks ang buong postseason habang tinahak nila ang isa sa pinakamakapangyarihang playoff runs sa kasaysayan ng NBA. Nagtala ng 16-3 na record upang maiuwi ang kampyonato. Si Jalen Brunson ay napiling nagkakaisang 2026 NBA Finals MVP matapos magtala ng average na 32.6 points, 4.6 assists at 4.2 rebounds kada laro. Ang naghihintay naman sa Knicks sa susunod na season habang sinusubukan nilang maipagtanggol ang kanilang titulo ay isang napakalaking hamon. Kasalukuyang nasa isang hindi pa nararanasang panahon ng matinding kompetisyon ng NBA kung saan 8 magkakaibang koponan ang nagkampiyon sa 8 magkakasunod na season mula pa noong 2019. Wala pang koponan ang nagwagi ng magkasunod na kampyonato
mula nang magawa ito ng Golden State Warriors noong 2017 at 2018. Naging napakaabala rin ng off-season na ito dahil sa maraming malalaking trade at pagpirma ng mga manlalaro na inaasahang magpapataas pa ng antas ng kompetisyon sa liga sa susunod na taon. Dahil dito posible ring may bagong koponang umakyat sa tuktok ng NBA. Ngunit matapos ang matapang na pahayag ni Brunson na nasa Knicks ang lahat ng kailangan upang makamit ang isang makasaysayang back-to-back championship, wala nang ibang magagawa ang koponan kundi magkaroon ng buong kumpiyansa sa kanilang pagkakataon. Sa sumunod naman, may malalaking ambisyon ang Washington Wizards star na si Anthony Davis para sa 2026-27 NBA season. Sa kabila ng hindi magandang yugto ng kanyang paglalaro sa Dallas, nananatili siyang positibo sa kanyang kinabukasan sa Washington DC at hindi niya ipinapakita kahit katiting na pagdududa. Sa katunayan, sa isang kamakailang panayam kasama ang isang content creator, nagpahayag si Davis ng ilang napakatapang na layunin para sa darating na season na nagpapakita kung ano talaga ang nararamdaman niya tungkol sa kanyang bagong sitwasyon. Bukod sa inaasahan niyang makakuha ang Wizards ng mahigit 40 panalo, target din niyang makalaro sa lahat ng 82 regular season games, isang napakabihirang tagumpay sa NBA ngayon. Sa isang interview, ito ang mga tanong na natanggap ni Davis. Wizkins, sino ang hula mong magiging Rookie of the Year ngayong taon? Anthony Davis. Si AJ Daibancha. Madaling tanong yan. Wizkins, mahuhulaan mo ba ang magiging averages mo at ang record ninyo ngayong season? Anthony Davis, hindi ko talaga iniisip ang record pero magkakaroon kami ng mahigit 40 panalo. Wizkins, ilang laro ang malalaro mo? Anthony Davis, 82. Ito ang naging simula ng susunod at malamang ay huling kabanata ng kanyang makulay na karera. Kung ano pa ang kaya niyang makamit sa mga nalalabi niyang taon sa NBA ay hindi pa tiyak. Ngunit sa ngayon, lahat ng palatandaan ay nagsasabing mananatili siya sa Wizards. Dahil dito, mas mahalaga kaysa kailanman ang kanyang kalusugan at kakayahang manatiling malusog, lalo na sa kanyang papel sa isang koponang inaasahang magiging isa sa mga bagong puwersa sa Eastern Conference. Kapag malusog, si Anthony Davis ay walang duda na isa sa pinakamahusay na mga big man sa NBA. Ang kanyang presensya pa lamang sa loob ng court ay nagpapadali sa laro ng mga kakampi tulad nina AJ Daibancha at Trae Young. Gayunpaman, ang problema ay ang kanyang availability. Sa humigit kumulang 120 million na natitirang kontrata sa loob ng susunod na 2 taon, hindi sapat ang dami ng kanyang nalalarong laro upang basta na lamang magtiwala ang koponan na mananatiling malusog ang kanyang katawan. Sa pinakamainam na sitwasyon, inaasahang magiging sariwa ang kondisyon ni Davis ngayong season matapos ang mahabang panahon ng paggaling noong nakaraang taon. Ngunit batay sa kasaysayan, napakaliit ng posibilidad na makalaro siya sa lahat ng 82 laro anuman ang sitwasyon. Sa katunayan, kahit 1/4 na taon na siya sa NBA, hindi pa niya kailanman natapos ang isang season na kumpleto ang 82 laro. Ang pinakamalapit niyang nagawa ay noong 2023-24 season nang makapaglaro siya ng 76 games para sa Los Angeles Lakers. Mula pagkatapos ng season na iyon, nakapaglaro lamang si Davis ng 71 games sa pinagsamang huling 2 season. Habang tumatanda siya, lalo ring lumalala ang kanyang problema sa injuries at tibay ng katawan na higit pang naglilimita sa kanyang halaga at epekto sa loob ng court. Maaaring sobra ang target na mahigit 40 wins, lalo na para sa season na ito. Ngunit may mga naniniwalang kaya talagang maging isang mahirap taluning koponan ang Wizards sa pangunguna ni Davis, kasama ang pinagsamang lakas nina Trae Young, Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker at Onyeka Okongwu. Panahon lamang ang makapagsasabi kung matutupad ang kanilang mga inaasahan, ngunit sa ngayon, napakaganda ng samahan at kumpiyansa sa loob ng bagong anyong Washington Wizards.